Ang hapon ay tila isa na namang larawan ng perpektong tahimik sa maliit na barangay na iyon. Sa kalsadang di sementado, kung saan ang bawat yabag ay nagiiwan ng marka sa alikabok, makikita ang isang munting bahay na yari sa kahoy at yero. Sa tapat nito ay may karinderya, hindi kalakihan, ngunit sapat upang makapagbigay ng mainit na pagkain at merienda sa mga dumadaan. Sa harap ng bahay, may batang babae na nakaupo sa maliit na bangko. Nakasuot siya ng puting bestida na may bulaklak na disenyong rosas at ang kanyang mukhay tila larawan ng busilak na saya. Siya si Ella, isang 10 taong gulang na bata na pinapalaki ng kanyang mga magulang na sina Aling Linda at Mang Ruel. Mula sa murang edad, natutunan na ni Ella ang kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at pagsisikap. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit palaging dama ni Ella ang kasaganaan sa pagmamahal at malasakit. Sa mga mata niya, ang bawat araw ay puno ng bagong pagkakataon para maglaro, tumulong at magpakitang gilas sa mga gawaing bahay. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, makikita si Ella sa bintana ng kanilang bahay. Pinapanood ang mga patak na bumabagsak sa yero. Mahilig siyang maglaro ng mga laruan na gawa sa kahoy, mga kabayong may gulong, maliit na kalesa at mga tindahan-tindahan. Kapag maaraw, madalas niyang hatakin ang kanyang munting basket at magpunta sa karinderya upang tulungan si Aling Linda sa pagbebenta ng turon, banana Q at nilagang mais. Ella, abot mo nga ang platito. Ang madalas na bilin ni Aling Linda at mabilis naman siyang susunod habang bitbit ang masiglang ngiti. Sa munting karinderyang iyon, nakikilala si Ella bilang mabait na bata. Hindi lang dahil sa pagiging masigla at masipag niya sa pagtulong, kundi dahil din sa kanyang pagiging maawain sa mga nangangailangan. Kung may batang dumaan na halatang gutom o naghahanap ng pagkain, mabilis niyang bibigyan ng isang pirasong turon o banana Q. Ate, hindi mo na kailangan bayaran to, sasabihin niya sa bata. Sabay alok ng ngiti na parang sinasabing, huwag kang mag-alala, kaya natin to. Kaya naman, sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Ella sa barangay, agad na maiisip ng mga tao ang isang batang puno ng kabutihan. Kung gaano kabait at maunawain si Aling Linda, ganoon din naman kay strikto pero malambing si Mang Ruel. Isang panday si Mang Ruel at bihasa siya sa paggawa ng mga gamit mula sa bakal at kahoy. Matikas ang kanyang tindig, kayumanggi ang balat dahil sa araw-araw na trabaho sa ilalim ng araw at palaging may amoy ng kahoy at langis. Mahal na mahal niya ang anak na si Ella, kahit madalas ay tila mahigpit ang kanyang boses kapag nagbibigay ng utos. Ngunit sa kabila nito, halata ang kanyang malasakit sa bata. Ella, mag-aaral ka ng mabuti. Kahit anong mangyari, gusto kong matuto ka. Laging bilin ni Mang Ruel habang pinapanood ang anak na nag-aaral sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. Si Aling Linda naman ay ang haligi ng tahanan pagdating sa emosyon. Maputi, mahaba ang buhok na lagi niyang tinatali sa likod at laging may ngiti sa labi. Madalas niyang hawakan ang kamay ni Ella kapag pinag-uusapan nila ang mga pangarap ng bata. Ella, kahit mahirap, basta't sama-sama tayo. Kaya natin ang lahat. Madalas niyang sinasabi habang hawak ang pisngi ng anak. Isa siyang ina na laging nandyan para magbigay ng suporta, lambing at lakas ng loob. Kapag nagkakamali si Ella, hindi niya ito pinapagalitan ng malupit. Sa halip, binibigyan niya ng mahigpit na yakap at mahinahong paliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, dama ni Ella ang walang kapantay na pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Hindi siya kailanman nakaramdam ng kakulangan o pangungulila. Alam niyang kahit hindi marangya ang buhay, mayroon siyang tahanan na puno ng pagmamahal, halakhak at aral. Sa bawat umaga, nagigising siya sa halimuyak ng nilulutong kanin at sa tawanan ni Aling Linda at Mang Ruel. Kapag tanghali, madalas siyang makikitang tumatakbo sa paligid ng karinderya, tinutulungan ang mga suki o nakikipaglaro sa mga batang kapitbahay. Kapag gabi naman, pagkatapos ng hapunan, uupo siya sa tabi ng kanyang ina upang makinig ng kwento tungkol sa kanilang angkan. Mga kwento ng pagsubok, tagumpay at pag-asa. Sa edad na 10, simple lamang ang mga pangarap ni Ella. Gusto niyang makatulong sa karinderya, makapag-aral ng mabuti at makasama ang kanyang mga magulang hanggang sa paglaki. Sa kanyang murang isipan,
Ang mundo niya ay umiikot sa munting barangay na iyon, sa bahay na gawa sa kahoy at sa mga taong nagmamahal sa kanya ng lubos. Hindi niya naiisip na may darating pang mga pagbabagong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Para sa kanya, ang bawat araw ay isang biyaya. Ang bawat ngiti ni na Aling Linda at Mang Ruel ay isang paalala na siya ay mahalaga. At sa bawat simpleng bagay, mula sa paglaro ng mga laruan hanggang sa pagbibigay ng pagkain sa nangangailangan, nakikita ni Ella ang tunay na halaga ng pamilya, pagmamalasakit at pagmamahalan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting napapansin ni Aling Linda na tila may nagbabago sa kilos ng kanyang anak. Si Ella, na dati masayahin at palaging nakikipagkwentuhan, ngayon ay tila naging tahimik. Hindi naman ito agaran, para bang paunti-unti, isang hakbang bawat araw hanggang sa mapansin ni Aling Linda na mas madalas na nakatingin ang bata sa malayo, tila may iniisip na malalim. Sa tuwing susubukan niyang tanungin, simpleng, "Wala po, Nay," ang sagot ni Ella, kasabay ng pilit ng ngiti. Ngunit bilang isang ina, alam ni Aling Linda na may bumabagabag sa anak niya. Isang hapon, habang naglilinis ng kanilang bahay, napansin ni Ella ang isang luma at makapal na aparador na matagal na nilang hindi ginagalaw. Matagal na itong nakatabi sa sulok ng silid tulugan ni na Aling Linda at Mang Ruel at natatakpan na ng alikabok. Sa simpleng kuryosidad, binuksan niya ang pinto nito at sa likod ng mga lumang damit at mga pinaglumaang sapatos, may natagpuan siyang isang kahon. Malaki ito, may kaunting kalawang sa mga bakal na sulok at tila hindi pa nabubuksan ng maraming taon. Mabigat ang kahon nang hilahin ito ni Ella papalabas. At nang ito'y kanyang mabuksan, sumambulat sa kanya ang mga alaala mula sa nakaraan. Mga sulat na isinulat ng isang babae na hindi niya kilala at mga litrato ng parehong babae na yakap ang isang sanggol. Tumigil si Ella at tinitigan ang mga larawan. Ang babaeng ito, mayroong kakaibang init sa kanyang ngiti, ngunit hindi niya ito maalala. Hindi niya kilala ang mga mata nitong mapungay na tila puno ng kwento. Sino siya? At sino ang sanggol na iyon sa kanyang mga bisig? Sa bawat piraso ng papel na kinuha ni Ella, nabubuo ang mas maraming tanong. Ang mga sulat ay may petsa na masyadong luma. Bago pa siya ipanganak, sa pagkakatanda niya, may mga salitang hindi niya lubos na maunawaan at may mga bahagi ng mga sulat na tila iniiyakan. Sino ang babaeng ito? Bakit may ganito sa bahay nila? At bakit hindi kailanman nabanggit ni na Aling Linda at Mang Ruel? Mula ng araw na iyon, tila lalong tumahimik si Ella. Napansin ni Aling Linda na mas madalas na nakayuko ang bata at hindi na rin ito gaanong masigla tuwing tumutulong sa karinderya. Sinubukan niya itong tanungin, ngunit simple lamang ang sagot ni Ella, "Wala po akong iniisip." Ngunit sa totoo lang, kumikirot sa isipan ng bata ang mga tanong na nag-ugat mula sa mga litratong natagpuan niya. Sa bawat araw na dumadaan, lumalalim ang kanyang pagdududa. Ano nga ba ang katotohanan tungkol sa pamilya nila? Samantala, sa barangay, nagkaroon ng usap-usapan na tila matagal nang umiikot. Si Ella ay palaging kilala bilang anak ni na Aling Linda at Mang Ruel. Isang pamilyang maayos, mapagmahal at simple ang pamumuhay. Ngunit may mga pabulong-bulong ang ilan na nagsasabing iba ang pinagmulan ng bata. May mga matandang babae sa barangay na kapag dumadaan si Ella, tahimik na nag-uusap at tila nagbubulungan. Ang ilan sa mga kapitbahay na nakakausap niya ay biglang iniiba ang usapan tuwing nagtatanong siya tungkol sa litrato o sa babaeng nakita niya sa mga sulat. Isang araw, nagkaroon ng lakas ng loob si Ella. Nilapitan niya si Aling Nati, ang matandang kapitbahay nila na malapit kay Aling Linda. "Manang Nati, kilala niyo po ba itong nasa litrato?" Tanong ni Ella habang hawak ang isang lumang larawan. Tumingin ng matagal si Aling Nati sa litrato at parang napabuntong hininga. "Naku iha, tanungin mo na lang si Linda." Sagot nito, sabay alis ng tingin. Nagtataka si Ella kung bakit tila walang gustong magsalita ng tuwiran. Sa bawat taong tinatanong niya, laging nauuwi sa ganitong sagot. "Tanungin mo na lang ang mga magulang mo." Habang tumatagal, mas naging masugid si Ella sa paghahanap ng sagot. Hindi siya tumigil sa pag-usisa. Minsan, sinubukan niyang buksan muli ang kahon at basahin ng maigi ang mga sulat. Ngunit may mga bahagi nito na nasira na ng panahon, kaya't hindi niya ganap na maintindihan.
May mga pangalan sa sulat, isang Amanda na wala siyang ideya kung sino. Sinubukan niyang iugnay ang mga pangalan sa mga tao sa barangay, pero tila walang gustong magbigay linaw. Ang iba'y tatawa lang, ang iba na may aalis agad kapag tinanong niya. Mas nagiging masalimuot ang lahat para kay Ella. Habang lumalalim ang kanyang pagkilos upang tuklasin ang katotohanan, tila lalo siyang napapalayo sa dati niyang masayang pananaw sa buhay. Sa kabila nito, hindi niya ito pinapahalata kina Aling Linda at Mang Ruel. Nagpapatuloy siya sa kanyang mga gawain, ngunit sa gabi, hindi siya makatulog. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit ayaw nilang sabihin sa akin ang totoo? Bakit tila lahat ay nagtatago ng isang lihim? Ang kanyang pagiging masunurin at maasahan noon ay napalitan ng pag-aalinlangan. Bagamat mahal na mahal pa rin niya ang kanyang mga magulang, hindi niya mapigilang magtanong kung may mga bagay bang hindi sinasabi sa kanya. Ang dating maaliwalas na mundo ni Ella ay unti-unting nababalot ng mga tanong at usap-usapan na hindi niya matakasan. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang nararamdaman na may napakalaking lihim na hindi pa niya natutuklasan. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa buong buhay niya. Isang maalinsangang hapon, habang abala si Ella sa pag-aayos ng mga plato sa karinderya, bigla na lang may pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Isang itim na kotse ang bumungad sa kanilang maliit na barangay, bagay na bihirang-bihira nilang makita. Bumukas ang pintuan ng sasakyan at lumabas ang isang babae na agad na nakatawag pansin sa lahat ng naroroon. Matangkad siya, maputi, at may tindig na parabang sanay sa isang mas marangyang pamumuhay. Ang kanyang pananamit ay elegante, at ang kanyang mukha ay tila lumiliwanag kahit hindi siya ngumingiti. Halos lahat ng mga tao sa paligid ay napahinto sa ginagawa at napatingin sa kanya, maging si Ella. Habang papalapit ang babae, hindi maalis ni Ella ang kanyang tingin. May kung anong pamilyar sa kanyang presensya, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Nang huminto ang babae sa harap ng karinderya, nagsalita siya sa malumanay, ngunit may lakas na boses. Si Ella po ba ang nagtitinda rito? Nagulat si Aling Linda na noon ay nakaupo malapit sa pinto ng kanilang bahay. Tumayo siya agad, halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bakit po ninyo siya hinahanap? Tanong niya, subalit kahit sa tono ng boses niya, parang alam na niyang ang sagot. I'm Amanda, sagot ng babae. Ako ang tunay na ina ni Ella. Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Si Ella, na hawak pa ang isang plato ng banana Q, ay natigilan. Tumitig siya sa babae, saka unti-unting binaling ang tingin kay Aling Linda. Nay, ano pong sinasabi niya? Tanong niya, halatang naguguluhan. Hindi agad nakasagot si Aling Linda. Tumayo si Mang Ruel mula sa likod ng karinderya at nilapitan ang mag-ina. Ella, bungad niya, may mga bagay na dapat mong malaman. Sa sandaling iyon, inamin ni na Aling Linda at Mang Ruel ang matagal ng lihim. Hindi sila ang tunay na magulang ni Ella. Nang maliit pa lang siya, iniwan siya ni Amanda sa kanilang pangangalaga. Si Amanda, ayon sa kwento, ay isang dalaga noon na walang sapat na kakayahan upang alagaan si Ella dahil sa matinding kahirapan. Dahil sa pagmamalasakit, inampon ni na Aling Linda at Mang Ruel si Ella. Pinalaki siya ng may pagmamahal at itinuring siyang tunay na anak. Hindi nila kailanman sinabi kay Ella ang katotohanan, sa pag-asang hindi na niya kakailanganing malaman ito. Ngunit ngayong narito na si Amanda, mukhang hindi na nila maitatago pa. Si Amanda ay dumating upang bawiin ang anak na iniwan niya noon, sa paniniwalang kaya na niyang alagaan ito ngayon. Ngunit para kay Ella, ang revelasyong ito ay isang matinding dagok. Paano niya matatanggap na ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagmahal sa kanya nang higit pa sa lahat ay hindi pala ang kanyang tunay na mga magulang? Ikaw ang ina ko? Tanong ni Ella kay Amanda. May halong lungkot at galit sa kanyang boses. Kung ikaw ang ina ko, bakit mo ako iniwan? Ang sagot ni Amanda ay puno ng pagsisisi. Dahil sa kahirapan, anak, wala akong maibigay sa'yo noon. Sa tingin ko, mas mabuting napunta ka sa mga taong kayang magbigay ng magandang buhay sa'yo. Bagamat pilit niyang inuunawa ang paliwanag ni Amanda, naramdaman ni Ella ang bigat ng pangungulila sa isang taong tila bahagi ng kanyang pagkatao, ngunit hindi niya kailanman nakilala.
Naguguluhan siya sa nararamdaman. Isang bahagi niya ay gusto siyang yakapin, ngunit ang mas malaking bahagi ay naguguluhan at nasasaktan. Sa mga mata ni Ella, parang hindi na niya alam kung sino siya. Ang mga pinaniwalaan niya sa mahabang panahon ay biglang binaligtad ng isang babae na noon lang niya nakilala. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Aling Linda at Amanda. Si Aling Linda, bagamat alam na darating ang araw na ito, ay hindi handa sa sakit na dala nito. Pakiramdam niya, tila ninanakaw sa kanya si Ella. Amanda, pakiusap niya, huwag mong guluhin ang buhay ng bata. Masaya siya dito. Hindi niya kailangang maulit ang mga sakit na naramdaman natin noon. Ngunit mariin ang paninindigan ni Amanda. Hindi ko na muling iiwan ang anak ko, tugon niya, at gusto kong makilala niya kung sino siya talaga. Habang nag-aalab ang sagutan ng dalawang ina, si Mang Ruel naman ay tila alangan at hindi malaman kung paano tatanggapin ang sitwasyon. Ang kanyang pagiging istrikto ngunit mapagmahal ay nabalot ng kalituhan. Gusto niyang protektahan si Ella, ngunit naiintindihan din niya ang hangarin ni Amanda bilang isang tunay na ina. Dapat yata mag-usap tayo ng mahinahon, sabi niya. Para kay Ella, dapat ay maayos ang usapan natin. Sa gitna ng tensyon, si Ella ay nanatiling tahimik. Ngunit sa loob-loob niya ay tila may bagyong dumadaluyong. Napakaraming tanong ang bumabagabag sa kanya. Sino ba talaga siya? Kanino ba talaga siya nabibilang? Paano niya pagkakasunduin ang dalawang ina sa kanyang buhay? Ang isa'y tunay na nagsilang sa kanya at ang isa'y nag-alaga at nagmahal ng buong puso? Sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang bagay na malinaw. Kailangan niyang alamin ang kanyang tunay na pagkatao, kahit gaano pa kahirap ito. Ang balita ay tila isang mabilis na kidlat na dumaan sa buong barangay. Ang musmos na si Ella, na noon ay 21 taong gulang pa lamang, ay napagkamalang buntis ng mga eskwela at kapitbahay. Nagsimula ang usapan mula sa isang walang ingat na komento ng kaklase niya. At mula roon, lumaganap ito na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa umpisa'y may mangilan-ngilang nakakaalam, ngunit hindi nagtagal, halos lahat ng tao sa barangay ay tila may kani-kanyang kwento tungkol sa kondisyon ni Ella. Para sa isang maliit na pamayanan kung saan mabilis kumalat ang chismis, naging usap-usapan ang kalagayan ng dalagitang nakilala nilang masipag, maayos at tahimik. Hindi nagtagal, ang eskwelahan, mga guro at mga magulang ng ibang bata ay nalungkot, naguluhan at nagsimulang mag-usap-usap. Ang simpleng maling akala ay nauwi sa isang malaking iskandalo na parang hindi na mapipigilan. Nang makarating ang balita kay Aling Linda at Mang Ruel, hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Halos mabitiwan ni Aling Linda ang hinuhugasang pinggan nang ibalita ng kanilang kapitbahay ang naririnig sa eskwela. Si Mang Ruel, na kalmado ngunit makikita ang lalim ng alalahanin sa kanyang mukha, ay tahimik na nakaupo habang iniisip kung paano haharapin ang ganitong usapan. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng katahimikan, ay biglang naging sentro ng mga tanong at alingasngas. Kahit si Ella ay naguluhan at natakot. Nang tanungin siya ni Aling Linda, wala siyang maisagot. Nay, hindi ko po alam kung bakit nila sinasabi iyon. Sabi niya na may nangingilid na luha. Sa kanyang murang isipan, hindi niya maintindihan kung paano naging ganoon ang tingin sa kanya. Ang pagkakakilala niya sa sarili ay parang isang matibay na tore na biglang sinubukan ng bagyong gibain. Hindi pwedeng ganito, ang sabi ni Aling Linda habang nagpupunas ng kamay mula sa basang pinggan. Hindi tayo pwedeng manahimik. Dapat malaman natin ang totoo. Kaya't minabuti nilang dalhin si Ella sa ospital upang linawin ang lahat. Sa ospital, mahigpit ang hawak ni Aling Linda sa kamay ni Ella. Pakiramdam niya ay walang ibang pwedeng masandalan ang anak niya kundi siya lamang. Ang mga doktor at nurse na lumapit ay sinubukan silang pakalmahin. Ngunit ramdam pa rin ang tensyon sa bawat tanong na binibitiwan ni Mang Ruel. Buntis ba ang anak ko? Dapat malaman namin ang totoo, sabi niya sa doktor. Sinuri ng doktor si Ella. Ilang oras ang lumipas, puno ng kaba at di maipaliwanag na takot. Paglabas ng doktor, bitbit ang resulta, tila napanatag si Aling Linda at Mang Ruel. Ngunit napalitan ito ng mas malalim na pag-aalala sa sumunod nilang narinig. Hindi po siya buntis, sagot ng doktor, ngunit may dagdag pang impormasyon.
Ngunit natuklasan namin na may kondisyon siya na bihira lang makita. Ito ay hindi kaugnay ng pagbubuntis, kundi isang sakit na maaaring minana niya mula sa kanyang biological family. Ang mga salitang iyon ay parang isang bintanang biglang bumukas sa isang hindi kilalang mundo. Si Ella, na noon ay kalmado na nang marinig na hindi siya buntis, ay napaisip naman kung ano ang ibig sabihin ng kondisyong iyon. Ano ang koneksyon nito sa kanyang pinagmulan? At bakit kailangang malaman niya ito ngayon? Ipinaliwanag ng doktor na ang nasabing kondisyon ay maaaring genetic at malamang ay minana niya mula sa kanyang tunay na ina. Biglang bumalik sa isipan ng pamilya ang kwento ni Amanda, ang babaeng dumating upang bawiin si Ella. Sa kabila ng lahat ng alingasngas at sakit na dulot ng mga chismis, isang bagay ang naging malinaw. Si Amanda pala ang nagtulak upang mahanap ang anak dahil sa kaalaman niyang maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon si Ella. Tila may halo ng kaba at lungkot si Aling Linda. Alam niyang sa bawat karagdagang impormasyon tungkol kay Amanda, parang dumaragdag din ang bigat sa puso ni Ella. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang pananagutan. "Anak, kung ano man ang sabihin ng mga tao, dito ka sa amin magtitiwala," bulong niya kay Ella. Ang alingas-ngas sa barangay ay unti-unting namatay nang malaman ng mga tao na hindi totoo ang pagbubuntis ni Ella. Gayunpaman, ang epekto nito sa pamilya at lalo na kay Ella ay nanatili. Para kay Ella, ang sakit na nadama niya ay parang pilat na hindi madaling maghilom. Ang pag-alam na ang kanyang kalagayan ay nag-ugat mula sa kanyang biological lineage ay nagdagdag pa ng bigat sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay may bahagi ng sarili niyang pagkatao na hindi niya ganap na maabot. Isang piraso ng puzzle na nawawala sa kanyang pagkaunawa sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang natutunan ni Ella. Sa bawat di inaasahang pagsubok, sa bawat kwento ng pagkakamali at pag-aalinlangan, natutunan niyang huminga ng malalim, maghintay at tanggapin ang mga bagay na hindi kayang maipaliwanag agad-agad. Sa piling ni na Aling Linda at Mang Ruel, natutunan niyang ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo o pangalan, kundi ng pagmamahal, pagtanggap at paniniwala sa isa't isa. At sa kabila ng takot sa hinaharap, naramdaman ni Ella na hindi siya kailanman nag-iisa. Hindi pa man tuluyang lumalabas ang sikat ng araw ng muling magulantang ang barangay sa isang bagong presensya. Dumating si Mario, isang lalaking malapit sa edad ni Amanda. May matikas na tindig, pero may halong lungkot at galit sa kanyang paningin. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, mukha lang siyang isa pang estranghero. Ngunit para kay Amanda, si Mario ay isang anino ng nakaraan na kailanman ay hindi niya inaasahang babalik. Mabilis kumalat ang balita. Nagtanong-tanong si Mario sa mga kapitbahay, tila naghahanap ng pamilyar na mukha. Isa-isang napansin ng mga residente ang kanyang presensya at tulad ng anumang bagong mukha sa barangay, nagsimula na naman ang usap-usapan. Sino siya? Ano ang layunin niya rito? Ngunit ang mga tanong na ito ay walang malinaw na sagot. Si Mario ay tahimik, maingat, at tila may sariling dahilan kung bakit siya naroroon. Si Amanda, sa kabilang banda, ay hindi maitago ang kanyang pagkabalisa. Nang malaman niya ang pagdating ni Mario, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng dahilan kung bakit siya napilitang iwan si Ella noon. Si Mario, ang dating kasintahan na minsang nangako ng magandang kinabukasan, ay nagdala lamang ng kapahamakan sa kanilang buhay. Siya ang nagsanhi ng matinding kahirapan, ng mga utang at ng mga takot na humila kay Amanda sa desisyon niyang ipaubaya si Ella kina Aling Linda at Mang Ruel. Ngunit bakit ngayon, matapos ang lahat ng taon, biglang lumitaw si Mario? Ano ang gusto niya? Habang dumadalas ang presensya ni Mario sa barangay, unti-unti siyang nagiging mas mapangahas. Sinimulan niyang kausapin si Amanda sa kung saan-saan, sa gilid ng karinderya, sa labas ng paaralan kung saan dumadaan si Ella, at minsan pa nga'y malapit sa bahay ni na Aling Linda. Ang una niyang mga salita ay tila mapayapa, tila mga lambing ng nakaraan. Ngunit sa likod nito, si Amanda ay nakaramdam ng isang di maipaliwanag na banta. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa muling pagkikita. May mas malalim na plano si Mario. "Huwag mong isama si Ella dito," sabi ni Amanda, minsang kinausap siya ni Mario sa isang sulok ng barangay. "Napakabata niya para maapektuhan ng ganito. Hindi na siya bahagi ng buhay mo."
Ngunit ngumiti lang si Mario, isang ngiting may halong paghihiganti at determinasyon. Bakit, Amanda? Hindi ba't parte siya ng buhay ko noon? Hindi ba't dapat malaman niya ang buong katotohanan? Paano kung magtanong siya kung sino ang tunay niyang ama? Nagulat si Amanda sa sinabi. Ano? Hindi mo siya ama, Mario. Huwag mong gamitin ang bata sa mga plano mo. Ngunit hindi sumagot si Mario at sa halip, iniwan niya si Amanda na litong-lito at puno ng takot. Sa susunod na mga linggo, naging mas garapal si Mario sa kanyang mga hakbang. Sinimulan niyang kausapin si Ella, nagpapakilala bilang isang kaibigang matagal nang may alam sa kanilang pamilya. Noong una, si Ella ay nagtaka pero hindi lubos na nagduda. Bakit mo po ako kilala? Tanong ng bata. Ngunit mabilis sagutin ni Mario. Naging malapit ako kay Amanda noon. Gusto ko lang makilala ang batang laging laman ng kwento niya. Ang pagkakaalam ni Ella, simpleng pagkakaibigan lamang ang koneksyon ni na Amanda at Mario. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang parang may mali. Bakit laging nagtatanong si Mario tungkol sa kanyang kalagayan, sa kondisyon na natuklasan sa ospital? Bakit parang gustong-gusto nitong malaman ang bawat detalye ng kanyang kalusugan? Nagsimula nang maging mapanuri si Ella, ngunit hindi pa niya ganap na mauunawaan ang tunay na motibo ni Mario. Sa likod ng mga ngiti at mabubuting salita, gumagawa na ng mas malalim na plano si Mario. Ginagamit niya ang kalagayan ni Ella para pigain si Amanda, para ilagay siya sa isang sitwasyong wala nang pagpipilian kundi sundin ang kanyang gusto. Alam mo, Amanda, sabi niya sa isang pagkikita nila, kung hindi mo ako tutulungan, baka maglabas ako ng impormasyon tungkol sa anak mo. Ayaw mong malaman ng barangay ang lahat ng sikreto mo, hindi ba? Dito naramdaman ni Amanda ang bigat ng banta. Hindi lang niya iniisip ang magiging epekto nito kay Ella, kundi pati na rin ang maaaring maidulot nito sa pamilya ni Aling Linda at Mang Ruel. Kung sakaling kumalat ang maling impormasyon o maiimpluwensyahan ni Mario ang barangay, maaaring mawasak ang tiwalang ibinigay ng mga tao kay Ella at sa mga nagpalaki sa kanya. Nagpatuloy ang tensyon, hindi lang sa pagitan ni na Amanda at Mario, kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang maghinala. May ilang nagtanong, sino ba talaga ang lalaking ito? Ano ba talaga ang koneksyon niya kay Amanda? Ang iba naman ay tahimik na lang na iniiwasan si Mario, pero may iilang tila naaakit sa kanyang mga kwento at dahan-dahan niyang nakuha ang simpatiya. Lalo lamang lumala ang alitan nang magsimulang magtanong si Ella tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag ni Amanda. Mama, bakit parang takot ka kay Kuya Mario? Minsan niyang tanong. Hindi alam ni Amanda kung paano ito sasagutin. Paano ba niya ipapaliwanag sa bata na ang taong iyon ang dahilan kung bakit siya nawalay sa kanya noon? Paano ba niya maipapakita na ang pagmamalasakit ni Mario ay hindi tunay, kundi isang paraan para muli siyang kontrolin? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw kay Amanda na kailangang may gawin siya. Hindi pwedeng hayaan niyang maimpluwensyahan ni Mario si Ella. Kailangan niyang protektahan ang anak niya, ang batang minsan na niyang iniwan. Ngunit ngayon ay handa na siyang ipaglaban sa lahat ng paraan. Sa gitna ng mga kaguluhan at tanong na bumabalot sa buhay ni Ella, naging malaking bahagi ng kanyang mundo ang paaralan. Dito niya natatagpuan ang bahagyang kapayapaan kahit na minsan ay nililingon pa rin siya ng ibang mga kaklase dahil sa mga usap-usapan na naganap ilang buwan na ang nakakaraan. Sa kabila ng mga nananatiling pagdududa ng ilan, naging mas determinado si Ella na patunayan ang kanyang sarili. Sa mga araw na iyon, hindi niya inaasahang makakahanap siya ng isang kaibigang magpapagaan sa bigat ng kanyang kalooban. Nakilala ni Ella si Carlo sa klase, isang tahimik na batang lalaki na madalas nauupo sa dulong bahagi ng silid-aralan, palaging nakayuko at tila may sariling mundo. Hindi siya ang tipo ng batang agad nilalapitan ng iba. Kakaunti ang kausap niya at palaging mukhang malalim ang iniisip. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nagkasabay silang dalawa sa paglalakad pa uwi. Napansin ni Ella na mag-isa lang si Carlo at tila malayo ang tingin nito sa dinadaanan. Carlo, ikaw ba lagi ang nahuhuling umuuwi? Tanong ni Ella na noon ay dala ang kanyang bag at isang plastik ng tinapay para sa bahay. Nilingon siya ni Carlo at bahagyang ngumiti. Oo, minsan lang akong maaga.
Kasi may inaasikaso pa ako sa paaralan. Hindi na ito nagdagdag pa ng paliwanag, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Ella ang isang ngiti mula sa batang tila palaging malungkot. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Bawat uwian, sinasabayan ni Ella si Carlo. Minsan ay nagkukwento si Ella ng mga nangyayari sa bahay, at sa bawat kwento niya, napapansin niyang tahimik lang na nakikinig si Carlo. Kapag siya naman ang nagtanong tungkol sa buhay ni Carlo, madalang itong sumagot. Ngunit sa bawat sagot nito, unti-unting nalaman ni Ella na hindi rin pala madali ang buhay ng kanyang bagong kaibigan. Yung tatay ko kasi, minsan naglalasing. Parang nag-iba siya mula nung nawala si mama. Pag-amin ni Carlo sa isa sa kanilang paglalakad. Hindi nagbigay ng detalye si Carlo, ngunit sapat na iyon para maramdaman ni Ella na hindi siya nag-iisa sa kanyang pinagdadaanan. Pareho silang may mga tanong sa buhay. Pareho silang may mga pinagdaraanan na hindi agad nalalaman ng iba. Ang pakiramdam ni Ella na parang naiiwan siya sa dilim ay tila gumagaan sa tuwing kasama niya si Carlo. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unting naramdaman ni Ella na hindi lahat ng tao ay mabilis huhusga. May mga tao palang tulad ni Carlo na, sa kabila ng kanilang sariling sakit, ay kayang maging mahinahon at mapagmalasakit. Sa bawat simpleng kwentuhan nila, parang lumiliwanag ang mundo ni Ella. Kahit papaano, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan ni Ella ang isang bagay na ikinagulat niya. Habang nagkukwento si Carlo tungkol sa kanyang pamilya, nabanggit nito ang pangalan ng isang kamag-anak na tila pamilyar. Si Tito Mario kasi, sabi ni Carlo isang araw habang naglalakad sila pauwi. Minsan dumadalaw siya sa amin, pero hindi naman kami gaanong malapit. Tumigil sa paglalakad si Ella. Tito Mario? Tanong niya, halatang may kaba sa boses. Sino siyang Tito Mario mo? Nagulat si Carlo sa reaksyon ni Ella. Ah, siya yung kuya ng mama ko, pero bihira lang siya sa bahay. Bakit? Hindi agad nakasagot si Ella, ngunit sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mga alalahanin. Si Mario, ang lalaking nagtangkang manipulahin si Amanda, ang lalaking tila nagdulot ng sakit sa kanyang pamilya, ay tiyuhin pala ni Carlo. Biglang nanganib ang tiwala na unti-unti niyang naibigay sa bagong kaibigan. Sa mga sumunod na araw, hindi maalis sa isipan ni Ella ang koneksyon ni Carlo kay Mario. Nahati ang kanyang damdamin. Sino ba talaga ang dapat niyang pagkatiwalaan? Ang batang si Carlo na tila walang kamuwang-muwang at walang kinalaman sa mga kaguluhan ni Mario? O ang kanyang sariling instinct na nagsasabing mag-ingat dahil baka may mas malalim pang nangyayari? Si Carlo ay tila napansin ang pagbabago kay Ella. Ella, may nagawa ba akong mali? Tanong niya isang araw, matapos mapansin na tila hindi na gaanong masigla si Ella tuwing magkasama sila. Ngunit sa halip na sagutin si Carlo, naisip ni Ella na hindi ito ang tamang panahon para ilabas ang kanyang mga alalahanin. Hindi Carlo, medyo marami lang akong iniisip. Sagot niya, sabay pilit ngiti. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, nanatili si Carlo bilang kaibigan ni Ella. Nagsimula silang mag-usap ng mas madalas, hindi lamang tungkol sa mga problema sa bahay, kundi pati na rin sa kanilang mga pangarap sa buhay. Unti-unti, naisip ni Ella na hindi lahat ng tao sa paligid ni Mario ay masama. Si Carlo ay naging paalala sa kanya na may mga tao pa ring may mabuting kalooban, kahit na may malapit silang kaugnayan sa mga taong tila may balak na hindi maganda. Sa bandang huli, ang pagkakaibigang ito ay naging susi para kay Ella upang mas malalim na maunawaan ang kanyang tunay na kalagayan. Nagsimula niyang makita na hindi lahat ng bagay ay itim o puti. Sa kabila ng lahat, si Carlo ay naging patunay na kahit sa pinakamadilim na mga sandali, may mga taong handang makinig, handang makisama, at handang tumulong. Ito ang pagkakaibigang tumulong kay Ella na mas kilalanin ang sarili, na mas maunawaan ang halaga ng pagtitiwala, at na mas pahalagahan ang bawat taong dumadating sa kanyang buhay. Sa mga linggo ng katahimikan, matapos matuklasan ni Ella ang koneksyon ni Carlo kay Mario, mas lalong tumibay ang kanyang desisyon. Hindi niya pwedeng hayaan na manipulahin ni Mario ang buhay niya at ang mga mahal niya sa buhay. Sa kabila ng takot at pagdududa, unti-unti niyang binuo sa isipan ang isang plano. Isang lihim na hakbang upang mapalaya ang sarili sa kontrol ng lalaking iyon.
Nagsimula si Ella sa mga simpleng tanong. Nagtanong siya kay Amanda tungkol sa nakaraan nito kay Mario, ngunit maingat siya upang hindi makapagbigay ng hinala. Mama, paano niyo po nakilala si Tito Mario? Ang tanong na ito ay tila walang mali siya, ngunit sinadya niyang ipakita na interesado lamang siya sa kwento ng pamilya. Sinagot naman siya ni Amanda, ngunit napansin ni Ella ang kakaibang tensyon sa boses nito. Ayon kay Amanda, si Mario ay ang dating kasintahan na minsang nagbanta na ipagkalat ang mga lihim ng kanilang pamilya kung hindi siya susunod sa kagustuhan nito. Wala siyang ginawang mabuti noon, sagot ni Amanda, at mula roon, alam ni Ella na tama ang hinala niya. May madilim na bahagi ng nakaraan na kailangan niyang malaman. Bukod sa mga tanong, nagsimula rin siyang magbasa ng mga lumang dokumento na naitabi ni Amanda. Sa isang lumang kahon, natagpuan niya ang mga lumang sulat na ipinadala ni Mario kay Amanda noong sila pa. Maraming bahagi nito ay mababasa pa at sa bawat linya, kitang-kita ang pagkontrol ni Mario sa sitwasyon. Hindi niya alam ang eksaktong konteksto, ngunit sapat na iyon upang maintindihan niya na hindi malinis ang intensyon ng lalaking ito. Ginamit ni Mario ang kanilang relasyon noon para makuha ang gusto niya at ngayon mukhang sinusubukan niya ulit gawin ito. Alam ni Ella na hindi niya ito magagawang mag-isa. Kinausap niya si Carlo at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, inamin niya ang lahat. Carlo, may itatanong ako. Bungad ni Ella. May alam ka ba tungkol sa ginagawa ng Tito Mario mo ngayon? Halatang naguluhan si Carlo, ngunit nang marinig niya ang kwento ni Ella, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Hindi ko alam ang lahat ng ginagawa niya, sagot ni Carlo. Pero kung ano man ang maitutulong ko, gagawin ko. Magkasamang sinimulan ni Ella at Carlo ang pagsasaliksik. Dumaan sila sa mga lumang talaan sa barangay. Nagtanong sa ilang mas nakakatanda na posibleng may nalalaman tungkol sa mga transaksyon ni Mario. At kahit sa eskwelahan, nagsimula silang magtanong-tanong kung may mga bagay na napansin ang iba. Sa bawat nahanap nila, mas lumilinaw ang larawan. Hindi lang pala si Amanda ang naging biktima ni Mario. May mga lumang usap-usapan tungkol sa negosyo nito. Mga transaksyon na tila iligal at mga taong minsang nagreklamo ngunit nanahimik na lang dahil sa takot. Sa likod ng mga aksyon ni Ella, sina Aling Linda at Mang Ruel naman ay tahimik na gumagawa ng sariling hakbang. Hindi nila kayang hayaan na muling mailagay sa alanganin si Ella. Nagdesisyon silang kausapin ang ilang malalayong kaanak sa probinsya, mga tao na maaaring makatulong kung sakaling lumala ang sitwasyon. Siniguro rin nila na magiging handa sila sa anumang mangyayari. Hindi nila kailanman hahayaang muling maagaw sa kanila si Ella. Habang tumatakbo ang mga araw, unti-unting lumalapit si Ella sa mga sagot na matagal na niyang hinahanap. Nalaman niyang si Mario ay hindi lamang isang dating kasintahan ni Amanda. Siya rin ang naging dahilan ng pagkawala ng ilang ari-arian ng pamilya noon at ang kanyang pagbabalik ay tila may kaugnayan sa mga nakatagong papeles na posibleng maglantad ng katotohanan. Lalo lamang tumindi ang determinasyon ni Ella. Hindi na ito tungkol sa kanya lamang, kundi tungkol sa kalayaan ng pamilya niyang nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sa kabila ng pagod sa araw-araw na pagsasaliksik, mas naging malapit si Ella kay Carlo. Napansin niya na si Carlo ay hindi lamang isang kaibigan, kundi isa ring tagapagtanggol sa mga sandaling hindi niya alam kung sino ang pwedeng sandalan. Ella, kahit ano pa ang malaman natin, tandaan mo, kasama mo ako. Sabi ni Carlo sa kanya isang araw. Sa kabila ng tensyon, ang mga salitang iyon ay naging kasiguruhan para kay Ella na hindi siya nag-iisa. Ngunit habang mas dumarami ang impormasyong natutuklasan nila, mas naramdaman nila ang bigat ng tensyon. Si Mario, bagamat hindi pa niya alam ang buong ginagawa ni Ella, ay tila nararamdaman na may nangyayari. Naging mas madalas ang pagbisita niya sa barangay. Mas madalas din ang mga pagkakataong sinusubukan niyang kausapin si Amanda at si Ella. Si Amanda, sa kanyang bahagi, ay nagsisikap na manatiling matatag. Ngunit alam niyang malapit nang sumabog ang lahat. Ang isang maling galaw lamang ay maaaring magpahamak sa kanilang lahat. Habang lumalapit ang climax ng kwento, unti-unti ring lumilinaw kay Ella ang kanyang layunin. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas kay Mario. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng sarili niyang buhay. Hindi siya ang taong pababayaan na lamang ang takbo ng kanyang tadhana. Sa kabila ng takot at ng mga hamon,
mas naging buo ang loob ni Ella na ipaglaban ang kanyang kalayaan. Isang kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya ng mga lihim ng nakaraan. Ang gabing iyon ay puno ng tensyon. Tahimik ang buong paligid, ngunit sa kalooban ni Ella, parang may nag-aalimpuyong bagyo. Bitbit niya ang envelope na naglalaman ng ebidensyang matagal niyang hinanap, mga papeles at dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Mario at mga liham na maglalantad ng kanyang mga kasinungalingan. Mula sa isang sulok ng barangay, binaybay ni Ella ang daan patungo sa isang lumang tindahan kung saan niya napagkasundo ang harapin si Mario. Si Mario ay tahimik na nakaupo sa isang bangkong kahoy, nakatanaw sa madilim na lansangan. Nang makita niyang papalapit si Ella, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, ngunit hindi ito ngiting maligaya. May halo itong kayabangan, isang kumpiyansa na para bang alam niyang hawak niya ang lahat ng alas. "Oh, Ella," bungad niya. "Ano bang ipinunta mo rito sa ganitong oras?" Hindi sumagot si Ella. Sa halip, inilapag niya ang envelope sa harapan ni Mario. "Buksan mo," utos niya at bahagya niyang itinaas ang kanyang baba, nagpapakita ng tapang kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahang binuksan ni Mario ang envelope. Habang isa-isang inilalabas ang mga dokumento, unti-unting naglaho ang kanyang ngiti. Sa mga papel ay nakalista ang mga transaksyong nagpapakita kung paano niya ginamit ang pangalan ni Amanda upang makautang ng malaking halaga noon. Nariyan ang mga sulat kung saan malinaw na sinusubukan niyang ipilit kay Amanda ang mga bagay na alam niyang hindi nito kayang gawin. At sa pinakailalim ng envelope, isang pahayag mula sa isang dating kasosyo ni Mario na nagsasabing ginamit siya nito para palalain ang utang ni Amanda at ipilit na magbenta ng mga ari-arian ng pamilya. "Nasaan mo nakuha ang mga ito?" tanong ni Mario. Ang boses ay may halong kaba at galit. "Hindi na mahalaga kung saan," sagot ni Ella, matatag ang tono. "Ang mahalaga, alam ko na ngayon ang totoo at hindi mo na ako pwedeng kontrolin." Bago pa makapagsalita muli si Mario, dumating sina Amanda at Aling Linda. Si Amanda, bagamat kinakabahan, ay tumayo sa harapan ni Mario. "Ano pa ang maipapaliwanag mo ngayon?" tanong niya, ang boses niya ay matalim. "Lahat ng ginawa mo, lahat ng panloloko mo, nandyan na sa mga papeles. Anong balak mo ngayon?" Hindi makapagsalita si Mario. Para bang ang dating tiwala niya sa sarili ay unti-unting natutunaw. Ngunit sa halip na magpakumbaba, sinubukan niyang ibaling ang usapan. "Amanda, alam mo naman kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Gusto ko lang maayos ang buhay natin noon. Gusto kong..." "Tumigil ka na!" sigaw ni Amanda, halos mangiyak-ngiyak. "Hindi ko kailanman ginustong sirain mo ang buhay ko para sa sarili mong interes. At ngayon, pati si Ella, pati ang anak ko, gusto mong kontrolin? Hindi ko napapayagan." "Hindi mo siya anak!" biglang sigaw ni Mario sa desperasyon na mailihis ang atensyon ng lahat. Ngunit ang linyang ito ay nagdulot lamang ng mas malalim na tensyon. Si Ella, bagamat may idea na sa kanyang tunay na pagkatao, ay parang nawasak ang mundo nang marinig ang salitang iyon. Napatingin siya kay Amanda, naghahanap ng paliwanag, ngunit sa halip ay nakita niya ang luha sa mga mata ng kanyang ina. "Ella," halos pabulong na sabi ni Amanda, "alam ko kung anong nararamdaman mo, pero sa puso ko, ikaw ang anak ko kahit ano pa ang sabihin ng taong ito. Sinira mo ang pamilya ko, Mario." Dagdag ni Amanda. Ngayon ay puno na ng tapang ang boses. "Pinilit mo akong gawin ang mga bagay na hindi ko gustong gawin. Pero ngayon, hindi na ako magpapatakot." Tumayo si Aling Linda sa gilid, kasama si Mang Ruel na kanina pa pala dumating. "Tama na ang drama, Mario," sabi ni Mang Ruel. "Kung may natitira pa sa'yo kahit konting dignidad, umalis ka na. Pero mukhang kailangan na itong dalhin sa mga awtoridad." Sa sandaling iyon, tumawag si Amanda ng pulis. Habang hinihintay nila ang mga awtoridad, tahimik na tumingin si Ella kay Mario. "Kung akala mo matatakot mo ako, nagkamali ka," sabi niya. "Hindi ko nahahayaan na sirain mo ang pamilya ko." Dumating ang mga pulis at kinuha si Mario. Tahimik niyang sinundan ng tingin si Ella habang siya'y dinadala papalayo. Walang paliwanag, walang depensa, nauwi sa wala ang lahat ng kanyang plano. Nang matapos ang gabing iyon,
Nagtipon-tipon sina Ella, Amanda, Aling Linda, at Mang Ruel sa loob ng bahay. Sa kabila ng mga revelasyong naganap, naramdaman ni Ella ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Isang mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya. Kahit hindi sila lahat magkakadugo, ang pagkakaisang ipinakita nila para labanan si Mario ay nagbigay sa kanya ng lakas. Sa wakas, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang totoong pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa malasakit at pagmamahal na walang kondisyon. Ang liwanag ng umaga ay bumalot sa maliit na barangay. Mistulang nagpapaalala na kahit ano pa ang nangyari noong nakaraang gabi, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Sa loob ng munting bahay ni Aling Linda at Mang Ruel, si Ella ay nakaupo sa hapag, tahimik na pinagmamasdan ang sinag ng araw na pumapasok sa maliit na bintana. Ilang araw na ang lumipas mula nang tuluyang maalis si Mario sa kanilang buhay. Tahimik na ang paligid at tila unti-unti nang nawawala ang mga alingasngas. Ang barangay na dating puno ng bulong-bulungan ay bumalik sa dati nitong payapang kalagayan. Ang mga tsismis ay napalitan ng mga kwento ng pag-asa. Ang pagsasama-sama ng pamilya ni Ella upang harapin ang mga pagsubok ay nagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Ngunit sa kabila ng muling katahimikan, marami pa ring iniisip si Ella. Alam niyang bagamat tapos na ang kaguluhan, hindi basta-basta mawawala ang mga alaala ng mga pinagdaanan nila. Naroon pa rin sa kanyang isip ang mga tanong. Tama ba ang lahat ng naging desisyon? Ano ang magiging papel ni Amanda sa kanyang buhay mula ngayon? Ano ang magiging daan niya sa hinaharap? Nagdesisyon si Ella na manatili sa piling ni Aling Linda at Mang Ruel. Para sa kanya, ang mga taong nag-aruga sa kanya mula pagkabata ay hindi matatawaran ang ginawang pagmamahal at sakripisyo. Nay tatay, sabi ni Ella isang umaga habang sila'y nag-aalmusal. Gusto ko pong manatili rito sa inyo. Dito ako lumaki. Dito ako natutong maging matapang at magmahal. Malinaw sa boses ni Ella ang kanyang pasya at kahit may lungkot sa puso ni Aling Linda at Mang Ruel dahil sa naging sitwasyon, masaya silang marinig ang mga salitang iyon mula sa anak na kanilang pinalaki. Anak, sagot ni Aling Linda, kahit anong desisyon mo, susuportahan ka namin. Basta't tandaan mo, kahit ano pa ang mangyari, dito lang kami. Tumango si Mang Ruel bilang pagsang-ayon, ang mga matay puno ng pagmamalaki sa batang lumaki ng may tapang at malasakit. Si Amanda naman, bagamat patuloy na nanatili sa buhay ni Ella, ay nagbigay ng distansya upang makapag-adjust ang bata. Napagtanto ni Amanda na hindi niya pwedeng ipilit ang sarili sa anak. Ella, hindi ko man nagawa noon ang dapat kong gawin bilang ina. Gusto kong malaman mo na laging bukas ang pinto ko para sa'yo. Hindi kita pipilitin, pero palagi akong narito. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa kay Ella. Alam niyang hindi lahat ng kwento ay may malinaw na sagot. Ang relasyon nila ni Amanda ay isang bagay na kailangang buuin unti-unti nang walang pagmamadali. Sa mga susunod na taon, napagtanto niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nangangailangan ng presensya. Minsan, sapat na ang katiyakang nariyan ang taong handang tumulong kapag kinailangan. Samantala, ang presensya ni Mario ay tuluyan nang nawala. Ang banta at kontrol na minsan ay sumakop sa kanilang buhay ay naglaho at sa paglipas ng araw, parang lumalabo ang alaala ng kanyang mga nagawa. Ang mga tao sa barangay ay nagsimula ng kalimutan ang mga usap-usapan tungkol sa kanilang pamilya. Sa halip, mas pinili ng mga kapitbahay na tingnan si Ella bilang isang halimbawa ng katatagan at tapang. Sa pagbabalik sa normal na buhay, unti-unti ring bumalik ang dating sigla ni Ella. Nag-aral siya ng mabuti, bumalik sa kanyang mga nakagawiang gawain sa eskwela at sa bahay, at muling natutong tumawa ng buong puso. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y nakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Ang mga aral mula sa mga pagsubok ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Nakita niya ang kahalagahan ng tapang. Ang tapang na harapin ang mga taong nagbabanta sa kanyang kalayaan. Ang tapang na magsaliksik ng katotohanan kahit mahirap. Naunawaan niya ang halaga ng karunungan. Ang paggamit ng impormasyon hindi para makapanakit kundi upang mapalaya ang sarili sa pagkakagapos. At higit sa lahat, naramdaman niya ang kapangyarihan ng pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi laging nakikita ngunit nararamdaman sa bawat yakap,
sa bawat simpleng salita ng suporta, sa bawat tahimik na pagtindig para sa kanya ng kanyang pamilya. Sa mga sandaling ito, nakita ni Ella ang isang bagong simula. Hindi ito perpekto, ngunit alam niyang siya mismo ang gagabay sa landas na ito. Ang mga alaalang masakit, ang mga tanong na minsang gumulo sa kanya, ay naging bahagi ng kwento ng kanyang buhay. Isang kwento ng pag-asa at pagbangon mula sa mga pagsubok. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumatatag si Ella. At habang lumalakad siya patungo sa kanyang hinaharap, alam niyang anuman ang mangyari, handa siyang harapin ito ng may tapang, karunungan at pagmamahal. Ang mga taon ay dumaan na parang mga pahina ng libro. Minsan mabagal, minsan mabilis, ngunit laging may dalang bagong kwento. Si Ella, na dati tahimik at parang alingaw-ngaw lang ng ibang tao, ay unti-unting nagbago. Sa bawat pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, sa bawat araw na ginugol niya sa piling ni Aling Linda, Mang Roel at Amanda, mas naging matatag siya. Hindi na siya ang batang madalas magtago sa likod ng iba upang iwasan ang masalimuot na mundo. Ngayon, siya ay isang dalagitang marunong nang tumindig sa sariling mga paa, marunong makipagtalo kung kinakailangan, at higit sa lahat, marunong umintindi at magpatawad. Nagsimula ang pagbabago sa maliliit na bagay. Sa eskwela, napansin ng mga kaklase niya na hindi na siya ang batang madaling maapektuhan ng mga chismis. Sa halip, nagiging aktibo na siya sa mga talakayan at madalas na nagvo-volunteer sa mga proyekto. Naging mas bukas siya sa pakikipagkaibigan, ngunit mas mapanuri na rin sa mga tao sa paligid niya. Alam na niya kung sino ang totoong nagmamalasakit at sino ang nandyan lamang para sa kanilang sariling interes. Ang dating tahimik na Ella ay napalitan ng isang batang puno ng tiwala sa sarili, ng isang tao na kayang magbigay ng opinyon nang hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Sa bahay naman, napansin ni Aling Linda at Mang Roel ang unti-unting pagbabago. Ang batang madalas nilang hawakan sa kamay, na tila laging nangangailangan ng gabay, ngayon ay mas madalas nang magdesisyon ng mag-isa. "Nay, ako na pong bahala rito," sasabihin ni Ella kapag may kailangan silang ayusin. Si Mang Roel, bagamat istrikto pa rin, ay natutong hayaan si Ella na gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Alam niyang ang batang pinalaki nila ng may pagmamahal at disiplina ay nagiging isang mabuting tao. Gayunpaman, hindi naman nawala ang mga takot na minsan ay bumabalik kay Ella. Sa bawat pagkakataong may naririnig siyang kwento mula sa barangay, sa tuwing may bagong usapan tungkol sa nakaraan, may kirot pa ring nararamdaman sa kanyang dibdib. Ngunit natutunan niyang huwag magpaapekto. Hindi na siya agad kinakabahan sa mga balitang hindi niya kontrolado. Natutunan niyang huminga ng malalim, maghintay at tukuyin kung ano ang mahalaga. Sa kabila ng takot, palaging may mga taong handang umalalay sa kanya. Sina Aling Linda na palaging nagbibigay ng payo, si Mang Roel na tahimik ngunit laging naroon, at maging si Amanda na bagamat may distansya ay palaging handang sumuporta. Naging malaking bahagi ng pagbabago ni Ella ang mga natutunan niya mula sa lahat ng drama at pasakit. Ang bawat pagtatalo, ang bawat luha, at ang bawat pangyayaring minsang nagpahirap sa kanya ay naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa tuwing may bagong hamon, binabalikan niya ang mga nangyari noon at sinasabi sa sariling, na kaya ko iyon, kakayanin ko ulit. Sa ganitong paraan, mas tumibay siya sa pagharap sa mga problema. Hindi na siya natatakot na harapin ang mga bagay na minsan niyang tinakbuhan. Ngayon, alam niyang kaya niyang dalhin ang bigat ng kanyang mundo. Sa kabila ng lahat, natutunan din ni Ella ang halaga ng pagpapatawad. Hindi ito nangyari sa isang iglap. Minsan, iniisip niya pa rin ang mga nagawa ni Mario at ang mga kaguluhang dulot ng nakaraan. Minsan, may galit pa ring sumisikip sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat pag-alala niya sa mga mahihirap na sandali, mas naisip niyang mas mabuting bitawan ang bigat. Sa halip na manatiling galit, sinimulan niyang palayain ang sarili sa pagkakagapos ng nakaraan. Natutunan niyang patawarin si Amanda sa mga pagkukulang nito noon, at kahit si Mario na minsang sumira ng kapayapaan nila ay pinatawad din niya sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin nito'y nakalimutan niya ang lahat. Bagkus, tanggap niya ang mga nangyari at hindi na siya hahayaang ulitin ito. Habang dumadaan ang panahon, mas lalong naging halata ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang batang umaasa lamang sa iba upang umusad sa buhay. Ngayon, siya ay isang kabataang may lakas ng loob,
may maayos na paninindigan, at higit sa lahat, may malasakit sa sarili at sa iba. Ang mga dating takot na bumabalot sa kanya ay napalitan ng mga aral. Ang mga dating tanong na nagpatulala sa kanya ay napalitan ng mga kasagutan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang kalayaan. Kalayaang hindi magpaalipin sa takot, hindi magpaalipin sa nakaraan, at hindi magpaalipin sa mga taong gustong kontrolin siya. Ang bagong Ella ay hindi perpekto. Tulad ng kahit sino, may mga sandali pa rin siyang natutumba. Ngunit ngayon, alam na niyang tumayo ulit. Alam na niyang ngumiti sa kabila ng sakit. Alam na niyang sa bawat dagok, may pagkakataon para matuto, lumakas, at magpatuloy. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naging bahagi ng normal na buhay ang dati magulong karanasan ni Ella. Ang barangay, na minsang naging sentro ng tsismis at alingas-ngas, ay tila napatahimik na ng panahon. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na naging malinaw. Nag-iwan si Ella ng bakas na hindi madaling mabubura. Ang batang dating halos hindi makapagsalita kapag tinatanong, ngayon ay nagmistulang inspirasyon sa iba. Ang kwento ng kanyang pagtayo sa kabila ng mga pagsubok ay naging isang halimbawa para sa maraming kabataan sa lugar nila. Nagsimula itong mapansin nang magsimulang magkwento ang mga guro sa eskwela. Si Ella, kahit anong hirap ang pinagdaanan, tumayo pa rin. Ang madalas sabihin ng isa sa kanyang mga tagapagturo. At habang mas marami ang nakakaalam ng kanyang pinagdaanan, mas naging malinaw sa lahat na hindi lang siya basta nakalampas sa bagyo. Napanday siya ng mga ito. Dahil dito, si Ella ay naging masigasig sa pagtulong sa iba. Sa barangay, tumulong siyang mag-organisa ng mga programa para sa mga bata. Sinimulan niyang turuan ang mga ito, hindi lamang ng mga karaniwang aralin, kundi pati na rin ng mga leksyon mula sa kanyang karanasan. Huwag kayong matakot magtanong. Kung may problema, huwag niyong itago. Madalas niyang paalala sa mga batang kasama niya. Ang mga simpleng salita niyang iyon ay naging daan upang mas maging matatag ang ilan sa kanila. Unti-unting natutunan ng mga kabataan sa kanilang lugar na hindi masama ang humingi ng tulong at hindi masamang magpatuloy kahit na may dinadala. Habang abala si Ella sa mga gawaing ito, nagkaroon din ng pagkakataon na muling ayusin ang relasyon nila ni Amanda. Hindi ito naging madali sa una. Ang dami ng mga sugat sa nakaraan ay mahirap maibsan. Ngunit unti-unti, sa bawat maikling pag-uusap, sa bawat simpleng kumusta mula kay Amanda, bumalik ang tiwala ni Ella. Hindi man sila laging magkasama, ramdam ni Ella na mahal siya ng kanyang ina. At dahil dito, natutunan niyang muling buksan ang kanyang puso. Naging mas malinaw kay Ella na hindi kailangang magkadugo ang lahat ng tao sa buhay niya upang matawag na pamilya. Ang pagmamahal at malasakit ng bawat isa sa kanyang paligid ang naging pundasyon ng kanyang lakas. Sa tuwing uuwi siya kina Aling Linda at Mang Ruel, ramdam niya ang init ng tahanan. Sa tuwing makikita niya si Amanda, nararamdaman niya ang pag-aalalang unti-unting bumabalik. Ang dalawang pamilyang ito na minsang tila magkahiwalay ay naging haligi ng buhay ni Ella. Sa puso niya, ang pamilya ay ang mga taong nagmamahal at handang tumulong, hindi lamang ang mga may iisang dugo. Sa gitna ng lahat ng ito, nagsimulang magbago ang pananaw ni Ella sa hinaharap. Kung noon, tila napakalabo ng kanyang pangarap, ngayon ay mas malinaw na ito. Nais niyang magpatuloy sa pag-aaral at magtagumpay upang makapagbigay inspirasyon sa mas marami pang tao. Nais niyang maging guro o tagapagsalita upang maibahagi ang mga leksyon na kanyang natutunan. Nagsimula siyang maniwala na ang mga bagay na dati imposible ay maaaring makamit kung may sipag, tapang at malasakit. Habang mas lumalalim ang relasyon niya sa kanyang komunidad, mas naramdaman ni Ella ang pagmamalasakit ng mga tao sa paligid niya. Ang mga kapitbahay na dati nanunood lamang sa kanyang mga hamon ay ngayon mas nagiging aktibo sa pagsuporta sa kanya. Kung may proyektong pangkabataan, nandyan silang nagbibigay ng tulong. Kung may kailangang maisaayos sa barangay, lumalapit sila sa kanya para humingi ng payo. Hindi ito dahil sa gusto nilang makilala, kundi dahil alam nilang ang batang si Ella na minsang nangailangan ng gabay ay nagkaroon na ng lakas upang gabayan ng iba. Habang lumalapit ang gabi, madalas na makikita si Ella sa tabi ng bintana, tumitingin sa mga bituin. Minsan, naiisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga araw ng kalituhan, ang mga gabing puno ng takot, at ang mga sandaling akala niya ay wala ng pag-asa.
Pero ngayon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Alam niyang may mga taong nagmamahal sa kanya. At higit sa lahat, alam niyang kaya niyang magpatuloy. Sa isip ni Ella, ang bawat pagsubok ay naging hakbang tungo sa mas maayos na bukas. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat pagkakataon. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng pagdurusa, kundi kwento rin ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, natutunan niyang ngumiti at tumawa. Natutunan niyang magpatawad, magpasalamat at magpatuloy sa buhay. Isang tahimik na hapon, habang abala si Ella sa pagtuturo ng mga bata sa barangay, biglang pumasok ang isang pamilyar na mukha sa silid-aralan. Natigil ang mga batang nakikinig sa kanya at napatigil din si Ella sa kalagitnaan ng kanyang mga salita. Nakatayo roon si Carlo, may dalang maliit na bag, bahagyang nakangiti, pero may mga mata na tila nagtatago ng isang malalim na sikreto. Ella! Bungad ni Carlo. Mahina ang boses, pero puno ng emosyon. Halos bumagsak ang hawak na libro ni Ella. Matagal na rin mula nang umalis si Carlo at ni minsan, hindi niya sinabi kung saan siya pupunta o kailan babalik. Walang kahit isang sulat, walang kahit isang balita. Iniwan lang niya ang barangay at ngayon, bigla na lamang siyang bumalik parang isang multo mula sa nakaraan. Carlo! Sagot ni Ella, ramdam ang magkahalong saya at pagkagulat. Bakit ka bumalik? Ngumiti si Carlo pero halatang may bigat sa kanyang balikat. May mga bagay na kailangang ayusin. Sagot niya nang may halong kaba. Hindi niya sinabi ang buong detalye pero malinaw na may dalang lihim si Carlo. Isang bagay na maaaring muling guluhin ang katahimikan ng buhay ni Ella. Habang nag-uusap sila sa isang tabi, naramdaman ni Ella ang emosyon na matagal nang hindi niya nararanasan. Sa isang banda, masaya siya na bumalik si Carlo. Isa ito sa mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan, sa kabila ng mga naging komplikasyon sa pagitan nila noon. Ngunit sa kabila ng saya, naroon din ang tanong. Ano ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Carlo? May kinalaman ba ito kay Tito Mario? Tanong ni Ella, hindi mapigilang balikan ang mga alaalang pilit na niyang tinapos. Umiling si Carlo, pero hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Ella. Hindi ito tungkol sa kanya, pero may bagay akong nalaman habang wala ako rito. At sa tingin ko, dapat mo ring malaman. Hindi na nagtanong pa si Ella. Napansin niyang sa pagkakataong ito, iba na ang sarili niyang nararamdaman. Noon, kapag may dumating na balita o lihim, agad siyang kinakabahan, natatakot at nawawalan ng direksyon. Ngunit ngayon, tila mas matatag na siya. Alam niyang hindi niya kailangang magmadali, hindi niya kailangang magpadala sa takot. Ang mga karanasang pinagdaanan niya noong nakaraan ay nagturo sa kanya kung paano tanggapin ang mga bagay ng mas mahinahon, ng may tapang at kalinawan. Sa muling pagkikita nilang iyon, nagkaroon ng bagong sigla ang buhay ni Ella. Parang may bagong kabanata ang kwento niya na hindi niya inaasahang darating. Bagamat hindi malinaw ang lahat, naramdaman niyang ito na ang simula ng isang panibagong yugto. Isang pagkakataon upang muling harapin ang mga bagay na iniwan nila sa nakaraan at makita kung saan ito maaaring humantong. Ang presensya ni Carlo ay nagdala ng kakaibang emosyon. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang bumabalik ang tiwala at pakiramdam na may isang taong muli niyang masasandalan. Ngunit higit pa roon, naramdaman din ni Ella na nag-iba na siya. Ang dating Ella na mabilis sumuko ay ngayon mas mapanuri, mas maingat sa bawat hakbang at mas handa na harapin ang anumang hamon. Hindi na siya natatakot sa kung ano ang maaaring dala ni Carlo. Sa halip, tinitingnan niya ito bilang isang pagkakataon para matuto, para magpatuloy at para mahanap ang kasagutan sa mga tanong na minsang gumulo sa kanya. Salamat sa pagbabalik. Bulong ni Ella isang araw habang magkasama sila ni Carlo. Ngumiti si Carlo at tumango. Salamat sa pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, hindi nila pinilit alamin agad ang lahat. Hinayaan nilang dumaloy ang kwento. Unti-unting pinakikinggan ang isa't isa. Sa prosesong ito, naramdaman ni Ella na kahit mahirap ang kanilang pinagdaanan, mas magaan na ngayon ang pagtanggap niya sa mga hamon dahil sa kanyang mga natutunan. At kahit hindi pa malinaw kung ano ang magiging dulot ng pagbabalik ni Carlo, isa lang ang alam niya. Handa na siya sa anumang darating. Ang muling pagdating ni Carlo ay nagdala ng bagong pag-asa. Hindi man alam ni Ella kung ano ang lihim na dala nito, nakita niya ang pagkakataon para magsimula ng panibagong kwento.
Hindi ito magiging madali. Ngunit alam niyang sa bawat hakbang, mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Sa bawat araw, mas lalong nagiging maliwanag ang landas na kanyang tinatahak at mas nagiging handa siya sa mga hamon na darating. Ang araw ay sumikat sa maliit na barangay na tila sumasalamin sa bagong simula ng lahat. Ang dating madilim at magulong mga nakaraan ay tuluyan nang napalitan ng liwanag at kasiyahan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ella ay naging isang simbolo ng pagbangon mula sa anumang pagsubok. Ang batang minsang natakot at naligaw ay ngayon kinikilala bilang haligi ng tapang at determinasyon. Hindi na siya ang batang tahimik na nagtatago sa likod ng mga problema. Siya na ang nagiging gabay at inspirasyon ng iba. Ang mga tao sa barangay ay parang isang pamilya na ngayon. Ang kanilang komunidad na minsang nalugmok sa alingasngas at intriga ay muling bumangon, punong-puno ng malasakit at pagkakaisa. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Ella, hindi lang basta kwento ng isang batang nakalampas sa bagyo ang bumabalik sa isip ng mga tao. Nakikita nila siya bilang halimbawa ng isang taong nakaranas ng sakit, takot at kawalan, ngunit piniling bumangon at muling mangarap. Ang pamilya ni Ella na minsang nabalot ng mga lihim at hidwaan ay tuluyan ng nagkaisa. Sina Aling Linda at Mang Ruel na nag-alaga at nagmahal kay Ella mula pagkabata ay nanatiling matatag sa kanilang papel bilang kanyang mga magulang. Si Amanda naman, sa kabila ng distansyang pilit niyang itinataguyod para bigyan ng espasyo si Ella, ay patuloy na nagpapakita ng pagmamalasakit. Ang tatlong ito na tila hindi magkakadugtong ang landas noon ay natutunan kung paano maging tunay na pamilya. Hindi lang dahil sa dugo, kundi dahil sa pag-ibig at malasakit. Nagpatuloy si Ella sa kanyang buhay, dala ang lahat ng aral mula sa mga pinagdaanan niya. Sa tuwing may mga batang nangangailangan ng inspirasyon o lakas ng loob, siya ang laging handang umalalay. Hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling at kung paano siya natutong maging matatag. Ang mga natutunan niya mula sa kanyang mga magulang, si Aling Linda at Mang Ruel at mula kay Amanda, ay nagsilbing gabay sa bawat desisyon niya. Ang mga payo ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ang mga pagkakataong pinili niyang magpatawad, ay nagpatibay ng kanyang pananaw sa buhay. Ang barangay mismo ay nagkaroon ng bagong sigla. Ang mga residente na minsang nahahati dahil sa mga chismis at intriga, ay natutunan kung paano magtulungan. Kung dati nagkakaroon ng alitan sa mga simpleng issue, ngayon ay nagtutulungan na sila sa bawat proyekto. Ang simpleng pagtuturo ni Ella sa mga bata na nagsimula bilang maliit na gawain ay lumago sa isang programa kung saan ang mga magulang, guro at opisyal ng barangay ay nagsama-sama upang magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng kabataan. Nagkaroon ng mga libreng seminar, pagtuturo ng livelihood skills at mga proyektong pangkalusugan na hindi lang para sa mga bata kundi para sa buong komunidad. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Ella na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na tagumpay. Ang lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng sakit at pag-asa ay naging bahagi ng mas malawak na kwento. Ang kwento ng isang barangay na nagkakaisa para harapin ang anumang hamon. Sa tuwing may bagong hamon, alam nilang kaya nilang lampasan dahil alam nilang hindi sila nag-iisa. Ang dating barangay na puno ng takot at pagkakahiwalay ay naging isang lugar ng pagmamahalan at pagtutulungan. Ang kwento ni Ella ay nagtapos hindi lamang sa kanyang tagumpay, kundi sa tagumpay ng lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang mga bata sa barangay ay lumaki ng may inspirasyon, ang mga magulang ay natutong magkaisa, at ang mga nakatatanda ay natutong magbigay ng lakas sa kabataan. Ang mga alaalang minsang nagdala ng lungkot ay naging mga aral na nagbigay ng lakas. Ang dating madilim na bahagi ng nakaraan ay naging pundasyon ng mas maliwanag na kinabukasan. Sa huli, ang kwento ni Ella ay hindi lamang isang simpleng kwento ng pagtakas sa problema. Ito ay isang kwento ng pagmamahal, tapang, at muling pagbangon. Ito ay isang paalala sa lahat na anuman ang pinagdadaanan, laging may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may pagkakataon tayong bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa mga taong mahalaga sa atin at para sa komunidad na ating ginagalawan.